Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, Adabul Muta'allimin. Tinatalaki pa rin natin yung panimula dito. Puro ito tungkol sa ikhlas. Sumunod na sinabi ni Sheikh, فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَهُمْ كَعْبٌ بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وخبرهم مشهور في الصحيحين. So meron ng tatlo na naiwan dun sa mga sahaba na talagang kumbaga kinagalitan sila ni Allah. At taliwas sila yung kalagayan nila doon sa mga tao na kahit hindi sila nakasama doon sa Tabuk ay may gantimpala pa rin sila. Kasi nag-intention sila na sumama. Pero ang tatlo na ito ay hindi sumama. At hindi talaga sila nag-intention man lang na sumama. Yun ang dahilan kung bakit especially mention silang tatlo sa galit ni Allah. Kumbaga. At yun nga, amma gayruhum minas sahaba fa innama habasahumul udur wal marad. At ang iba pa sa mga sahaba naman na hindi nakasama ay pinigilan sila ng matinding dahilan o katanggap-tanggap na dahilan. Katulad ng halimbawa kawalan ng masasakyan, yung nabanggit na natin nung nakaraan, at ang marad, sakit o pagiging mahina ng katawan. Walida فَلَقَدْ شَارَكُوا الَّذِينَ خَرَجُوا فِي الْأَجْرِ لِصِحَّةِ نِيَّتِهِمْ. Kaya nga yung mga tao na hindi nakasama pero sila ay may niya, ay meron pa rin silang bahagi sa gantimpala ng pagtungo sa Tabuk. Meron silang gantimpala pa rin doon. Alhamdulillah dahil sa kanilang sihatun niya, ang pagiging tama ng kanilang niya o intensyon. Fi anna law kanu asihha lajahadu ma'a ikwanihim. Na kung sila nga, sa kanilang mga intensyon, kung sila ay malusog lamang, ay sumama sila sa kanilang mga kapatid upang mag-jihad. Qala al-Aquli fi Sharh al-Masabi. Sa ipinaliwanag ni Sheikh al-Aquli sa kanyang aklat, yung paliwanag niya sa Al-Masabi. Yung Al-Masabi na tinutukoy dito, ito ay isang collection ng mga hadith o tungkol sa fiqh. So meron siyang komentaryo. Hada dalilun ala annahum syuraka'u fil ajri bit tasawi wala mu'arada bayna hadal hadith wa qawluhu ta'ala la yastawil ka'iduna minal mu'minina gayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. So sila nga raw, yung mga naiwan na yon na mayroong tamang niya ay magkakamit pa rin ng gantimpala. At ito ay hindi taliwas doon sa sinabi ni Allah na hindi magkatulad ang mga nagpaiwan, mga mananampalataya ang tinutukoy dito, hindi yung mga munafikin. So yung mga nagpaiwan na mga mananampalataya, itong sina Ka'b bin Malik at iba pa, na hindi sila magkatulad at yung mga nakibaka sa landas ni Allah. So yung mga nagpaiwan na wala namang dahilan, ay hindi sila katulad ng mga nakibaka sa landas ni Allah, bi amwalihim wa anfusihim, sa pamagitan ng kanilang yaman at kanilang mga sariling buhay. So yung tinutukoy dito na walang reward, yung nagpaiwan na walang dahilan. Pero yung mga naiwan dahil may dahilan, hindi sila maisama dahil walang masasakyan, o mahina ang kanilang katawan, matanda na sila masyado. So meron silang gantimpala inshallah dahil sa kanilang niya. Pero nga sinabi pa rin dito ni Allah, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal kaidina darajatan. Si Allah ay naglagay sa mas mataas na antas doon sa mga nakibaka sa landas ni Allah sa pamagitan ng kanilang yaman at mga sarili.
Sila ay nasa mas mataas na antas kaysa sa mga nagpaiwan. Wa kullan wa'dallahi al-husna. So ditong mga nagpaiwan din na ito, maaari rin mga hulugan nga dito yung kaidin. Kung uunawain natin ito sa kaidin na hindi lang yung mga nagpaiwan ng walang dahilan, kundi yung mga nagpaiwan din na may dahilan. Kasi tinukoy dito sa huling bahagi ng ayah, wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina alal kaidina ajran adima. So yung mga nagpaiwan at yung mga naiwan ng may dahilan, ang mga naiwan ng may dahilan at ang mga nakasama sa tabuk ay parehong may gantimpala. Pero binigyan ni Allah ng mas mataas na pagpapahalaga ang mga nakibaka sa landas ni Allah, syempre kaysa dun sa mga naiwan na meron namang sapat na dahilan. So meron silang gantimpala pa rin pero hindi sila magkatulad kasi naroon pa rin sa pisikal na nakadalo yung kanilang pagsisikap, nagagantimpalaan din ni Allah subhanahu wa ta'ala. So merong reward ang naging tensyon, pero yun nga may reward pa rin o mas malaking reward pa rin ng nakagawa ng kanyang inintensyon na mabuti. Kaya doon sa natalakay natin nung nakaraan, di ba, yung binawi nung kanyang anak, yung kanyang sadaka na ibinigay, so meron pa rin siyang reward doon sa kanyang inintensyon. Meron pa rin siyang reward doon sa kanyang inintensyon kahit nabawi yung kanyang ibinigay na sadaka dahil sa kanyang inintensyon na sadaka. Pero syempre, yun nga, magiging mas malaki yung reward dito kung nagkatotoo ito na naging sadaka. So katulad nga nung pera na halimbawa pinang-sadaka tapos na-scam, yung pera mo na dinonate mo pang patayo ng masjid, hindi siya naitayo na masjid, may reward ka pa rin inshallah. Pero mag-ingat nga sa mga ganitong bagay kasi mas malaki ang reward kung nagkatotoong masjid iyon. Kasi nga, yung masjid, yung totoong naging masjid, yun ay magiging sadaqah jariyah, inshallah. Yun ay magiging sadaqah jariyah, inshallah. Na yun nga, dito sa bagay nito, saan ba yun? Nahanap ko yan eh. Ayun nga, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakama nawaita ya Yazid, si Yazid pala yung tatay, yung bumawi ng sadaka ng tatay niya yung kanyang anak si Ma'an. So baligtad. So nagbigay ng sadaka si Yazid at binawi ito ng kanyang anak na si Ma'an. So itong bagay na ito, so kaya natin ito binalikan kasi meron pang ibang mga ahkam na may kinalaman dito o aplikasyon nito. Kasi nga maaring magkaroon ng reward yung tao sa bagay na hindi niya nagawa pero nagkaroon siya ng intensyon. So mabuti o mainam na yung tao ay palaging merong mabuting intensyon. Pero hindi ito nangangahulugan na mangangarap ka na lang sa intensyon mo na yun. So dapat magkaroon ka rin ng pagsisikap kasi sa pagsisikap na yun ay lalaki ang reward ng iyong intensyon, inshallah. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ang kanyang pagsisikap ay titimbangin din, titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung nag-intensyon ka na magbabayad ka ng zakah kapag ikaw ay yumaman, tapos hindi ka naman nagpapayaman, kumbaga magastos ka pa rin, o hindi ka naman nagsisipag sa trabaho, magiging mas malaki ang reward mo, inshallah, kung talagang pinagsumikapan mo yung bagay na yon. At doon sa balikan natin yung na-scam na sadaka, yun nga, binibigyang diin natin na oo, may reward ka pa rin kung na-scam yung sadaka. Pero nga, magiging mas malaki ang reward kung nag-materialize o naging totoo ang iyong nilayon na sadaka. Kung anong iyong nilayon sa iyong sadaka, inshaallah. Kasi nga kung halimbawa yung pera, binigay mo 10 milyon, pampatayo ng masjid, tapos nauna pang natayo yung mansion nung director ko noon ng Islamic Center. Hindi natayo yung masjid.
may reward ka pa rin doon. Pero paano pa kaya kung naging masjid talaga yun? So meron kang sadaka, jariya, inshallah, sa bawat tao na magsasala doon. Bawat tao na magbabasa ng Quran doon. Bawat tao na mag-aaral ng Islam doon. Bawat adhan na maririnig mula sa masjid na yun, may reward ka. So mag-ingat sa pagbibigay ng sadaka, inshallah, para mas malaki ang iyong reward, inshallah. At syempre, applicable din ito doon sa halimbawa mga bagay-bagay na kumbaga sa mga wakaf, iba pang wakaf bukod doon sa masjid. Yun nga na ang wakaf, kapag ito ay ibinigay, ito ay dapat na gagamitin o gagastahin para sa kung ano yung layunin ng nagbigay. Hindi ito pwedeng i-convert basta-basta sa anumang naisin mo na paggamitan. Okay? Pang iftar, ibinigay pang iftar, pambibili mo ng solar. Si Manong addict ngayon sa solar eh. Sinabihan ko siya dyan minsan. Baka iba yung iba yung pinaglaanan nung nagbigay niya. Tapos bili ng solar. So, yung mga ganung bagay, oo, nagamit pa rin siya sa mabuti. Pero ang pagtupad doon sa layunin ng nagsadaka ay pagtupad sa amana. Pagtupad sa pinagkatiwala sa iyo. So, yung pera binigay na iftar, ipang-iftar mo. Ipang-iftar mo. Ngayon pa, halimbawa, minsan nangyari sa atin dito, sobra yung naibibigay na pang-iftar, nagagastos sa Eid. Pwede rin naman, kasi iftar din naman yung Eid, kumbaga. Kaya nga siya tinawag na Eidul Fitr. Pwede naman. Pero yung lalagay siya sa maling paglalagyan nito, na hindi yung original na intensyon na nagsadaka. Kahit ginamit pa siya sa kabutihan din, hindi naman siya kinurakot, hindi naman siya kinamkam, maaaring magkaroon pa rin doon ng pananagutan. Kasi hindi mo tinupad yung pagkakabigay sa iyo ng amana o ng pagkakatiwala. Kaya nga, pagdating sa usapin nito, di ba natalakay na natin yung sarika at yung gasp na magkaiba sila. Yung sarika, ano yung sarika? Ano yun? Ano yung sarika? Imuko na yung kambal, ibig sabihin, hindi alam. Sarika, hindi maalala. Pag nanakaw, sarika. Yung gasab, ano yung gasab? Pag nanakaw din, pero anong pinagkaiba? Isa intentional pero yung isa. Hindi sa intention. Pareho may intention yun. Pareho intention. Yung gasp sa pilitan. Okay? Sa pilitan na kinuha. Yung kapag inisnatch, gasp yung tawag doon sa pilitan. Pero yung pag nanakaw, di ba pwedeng lihim? Si Choco, mangungupit sa wallet ko. Sorry kayo, kung lihim. Pero agawin niya yung wallet ko, tapos sipain pa niya ako. Yun yung gasp. Yun yung gasp. Okay ba yun? So, maraming iba-ibang terminolohiya para sa sa pagnanakaw. Kumbaga, sa pangangamkam ng yaman ng iba. Marami. Siyempre, maaring mangyari nga yung pagnanakaw na ang ninanakawan ng tao ay individual at maaring mangyari na ang ninanakawan ng tao ay gobyerno o organisasyon ng mga Muslim. Naintindihan nyo? So maaring yung tao nagnanakaw sa individual na tao at maaring siya ay nagnanakaw din sa grupo ng mga tao. At hindi sila magkatulad. Saan kaya dito mas matindi yung kasalanan? Yung nagnanakaw nga sa gobyerno. Mas matindi yung kasalanan. Kasi mas marami siyang, kumbaga, mas marami siyang nilalabag na karapatan. Mas marami siyang dinadamay. Okay? Mas marami siyang dinadamay. Ngayon yung mga tao, marami silang palusot. Sinasabi nila, yung ninakaw daw nila sa gobyerno, halimbawa, nagnakaw ng kuryente, nag-jumper. Kasi katwiran niya, kailangan ko mag-jumper kasi kinukuha ko lang din naman yung karapatan ko sa gobyerno kasi nagbabayad ako ng tax. O sige, may karapatan ka sa gobyerno. Pero paano mo matutukoy
na sapat na yung karapatan mo na nakuha at hindi ka sumobra dun sa kinuha mo. Walang paraan para malaman nyo. Kaya ibig sabihin, hindi mo dapat ginagawa yan. Tsaka hindi yan pinahintulutan na paraan. Yung nag-jumper ka ng kuryente o... Kaya nga yung hadith, di ba, yung naalala ninyo yung yung mga kasumpa-sumpa na gawain kay Allah. Yung la'anallahu man gayyara manaral ard, isinusumpa ni Allah yung magbago sa mga palatandaan sa lupa. Na una yung inuurong niya yung lupa niya kasi inurong niya yung mohon nandito, tapos inurong niya doon mga 10 metro pa para lumaki yung lupa niya. So yun ay pagnanakaw din. At siyempre, kahit yung nagtatanggal ng nagtatanggal ng karatula. Karatula, ito yung daan papunta rito, o ito papuntang Bukaw, ito papunta ng ng Bumbunig, tinanggal mo yung karatula. Yung naglalakbay, yung rider, JNT, baguhan, naligaw tuloy. So meron ka rin kasalanan doon. Meron kang kasalanan doon. Kasi din yan kumbaga, pinagkait mo sa iba yung karapatan nila doon sa karatula na yun. Meron silang karatula, o meron silang karapatan doon sa karatula na yun. So yung pag-unawa sa niya, actually yun nga, ang problema, bihira na siyang natatalakay ngayon na para bang ang ikhlas, parang na ito Parang naging na siya, magic, naging mahiwaga, matalinghaga, na hindi na siya masyadong pinahalagahan ng tao. So maraming pwedeng pag-applyan ang ikhlas, alhamdulillah. At ang niya, ngayon tinatalakay natin yung niya, na marami itong mga ahkam na pwedeng paglapatan ng hukom ng niya, alhamdulillah. So balikan natin yung sina Yazid at sina Ma'an, si Ma'an yung anak niya. Wa Ma'an hada huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Itong si Ma'an, at ang kanyang ama at yung kanyang mga lolo ay pawang mga sahaba. So lahat sila ay mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qila innahum shahidu badran kulluhum. At lahat sila, yung 3 henerasyon na yun ay nakasama sa Badar, ayon sa sinasabi ng ibang mga scholar. At sinasabi rin naman ng iba, halimbawa si Al-Karmani rahimahullah, lam yashhadu Ma'an. Si Ma'an hindi siya nakapunta ng Badar kasi maring hindi pa siya pinanganak nun. Pero yung lolo niya at yung tatay niya ay nakasama doon sa Badar. Pero yung kahulugan nga ng hadith na ito, pero balikan natin pala, bakit mahalaga na natukoy dito yung Badar? Yung Badar kasi, lahat ng mga sahaba na nakasama sa labanan sa Badar ay tinuturing na pinakamainam sa mga sahaba. Katulad ng kung paanong yung mga anghel na nakadalo sa labanan sa Badar ang pinakamainam na mga anghel. Okay? Sila yung pinakamainam na mga sahaba. At pinangakuan sila ni Allah ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya merong isang sahaba, kung naalala ninyo doon sa bago yung Fathu Makkah, merong isang sahaba na sumulat sa kanyang mga kamag-anak sa Makkah na lulusob na ang mga Muslim. Naalala niyo yun? Nandun sa Omar series din yata. So sumulat siya doon sa mga kamag-anak niya sa Makkah na lulusob na ang mga Muslim. Nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinahabol niya si Hatib bin Balta'ah, pinahabol niya para ma-intercept yung sulat na hindi makarating sa Makkah at malaman nila na darating na ang mga Muslim o susugod na sa salakay na ang mga Muslim. At nung si Hatim o si Hatib ay nahuli na nila, so sinabi nito yung kanyang dahilan. At pinatawad siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaumanhinan siya. Kasi unang-una, si Hatib, kasama siya sa mga lumaban sa Badar, kaya binigyan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mas naging mapagpaumanhin sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre naroon din yung niya ni Hatib na nagkamali talaga siya. Oo, pero yung niya niya dahil sa kanyang niya
na ang gusto lang niya kasi malaman nung kamag-anak niya na parating na yung mga Muslim para yung mga kamag-anak niya ay makalikas na at hindi sila madamay kung magkakaguluman. Kasi yung pamilya ni Hatib bin Balta'a ay mahirap lang at wala silang mapagtataguan o walang magkukupkup sa kanila na sinuman. Kaya gusto niyang payuhan yung kanyang mga kamag-anak. So yung mga tao na nakasaksi sa Badar ay kumbaga itinuturing ng mga sahaba na pinakamainam sa kanila. So ito yung fadal ng mga nakasama sa Badar. Kaya nabanggit dito yung tungkol kina Ma'an, yung tatay niya at yung lolo niya na sila ay nakasama sa Badar. Na kumbaga hindi sila gagawa rin ng kung ano-ano lang sa kanilang buhay, lalong-lalo na dito sa kalagayan na ito, alhamdulillah. So yun nga sinabi, wa ma'na hadal hadith anna Yazid walidu Ma'an akhraja dananir tasaddaqu biha sadaqatan at tataw. So yung tatay daw ni Ma'an na si Yazid ay nagbigay ng sadaka na voluntaryo. Sadaqatut tataw. Tataw ibig sabihin voluntaryo. Na sa konteksto nito, kumbaga hindi siya obligado. Ba't may obligado ba na sadaka? Yung zaka. Matuturing siyang sadaka din. Yung zaka ay obligadong sadaka. Although meron lang specific na paraan ang pagbabayad ng zaka. Lalong-lalo na yung zaka, kapag ibibigay ito sa tao, ito ay dapat nasa anyo ng pera. Zakatul fitr, oo. Pero yung zakatul mal, pera talaga. Pera, inshallah. Lalo na kung yung yaman mo na umabot sa nisab ay ano naman talaga, convertible to currency. Kung pera talaga yung binilang mo na naitabi mo na tumagal ng 1 taon at hindi yun nabawasan na nasa nisab ang halaga nito. So pera talaga ang ibabayad. Yung binigay ni Yazid dun sa tao dun sa masjid ay sadaka na voluntaryo. Fawada'aha inda rajulin fil masjid wadina lahu an yatasaddaqa minha alaman kana muhtajan lahat. Okay, so meron pa palang dagdag na detalye rito. Sa yung lalaki na binigyan ni Yazid, yung tatay ni Ma'an, may sinabi pa rito si Ma'an o may sinabi pa rito si Yazid na yung lalaki na yun, kung gusto niya ay pwede rin niyang ipang sadaka yung natanggap niyang sadaka. Halimbawa, si Yazid, nagbigay nga siya ng dananir, ilang mga dinar doon sa lalaki. Halimbawa, 10 dinar natanggap niya, pwede niyang ipang sadaka yung 5 dinar. Pwede rin inshallah. At ganito rin naman talaga sa sadaka. Kapag meron ka natanggap na sadaka, pwede mo rin itong ipang sadaka, inshallah. Kung may natanggap ka zakatul fitr, pwede mo rin yung ipambayad na zakatul fitr. Halimbawa, wala kang pangbayad ng zakatul fitr kasi mahirap talaga. May natanggap ka, ipambayad mo yun. Pwede mo yun ipambayad. O kaya halimbawa nga, di ba natalakay natin nung nakaraan, nabanggit natin yung zakatul mal, hindi siya pwedeng gagastusin pampatayo ng masjid. O kaya gagastusin para ma-develop yung Muslim community, pambili ni Manong ng solar, hindi pwede. Ang zakatul mal ibibigay specific sa tao. Bawa si Michael, siya yung recipient ng zakatul mal. Sa kanya talaga ibibigay yun, hindi sa masjid, hindi kay Manong. O kung kay Manong ibibigay yung zakatul mal, si Manong ang gagastos nun, hindi ang masjid. Ngayon, kung gustong gastusin ni Manong sa masjid yung natanggap niyang zaka, pwede. So doon lang siya pwedeng gamitin sa masjid. Doon lang siya pwedeng gamitin sa masjid. Intindihan nyo? Hindi siya pwedeng babayad bilang zaka ng intensyon ng nagbayad ng zaka ay para sa pagpapatayo ng masjid yung pera. Para sa tao talaga na individual. Para sa tao na individual. So dito na-distinguish na nga natin na yung binigay ni Yazid ay pera
na sadaka na tatawo, hindi siya zaka. So, ibig sabihin, pwede kang gastusin din kahit saan. Kung gusto niya, idiretso niya yung pera doon sa namamahala sa masjid para gastusin sa masjid. Pambili ng carpet, pambayad ng kuryente. So, pwede rin, inshallah. Inga, wadi na lahu an yatasaddaka minha alaman ka na muhtajan laha. So, nagpahintulot si Yazid na yung binigyan niya ng pera ay ipangsadaka rin ito. Faja'ahu Ma'an bin Yazid wa huwa muhtajun lis-sadaqa. So ito pala talaga yung nangyari. So dumating si Ma'an, yung anak ni Yazid, at si Ma'an, pulubi rin siya, kumbaga. Kailangan din niya ng pera, kailangan niya ng sadaka. Kaya, kinuha niya yung pera, fa'akada tilkan nukud minar rajuli, at kinuha niya yung pera mula doon sa lalaki, waja'a biha li abihi, faqasamahu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. So kinuha niya yung pera mula doon sa lalaki, at nagreklamo si Ma'an, inireklamo ni Ma'an yung tatay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, hindi na mga nabanggit dito yung dahilan kung bakit hindi kay Ma'an binigay yung pera. Bakit doon sa lalaki? Maaring siguro nakita ni Yazid yung tatay na mas nangangailangan yung lalaki at yung iba pang pwede niyang pagbigyan kaysa kay Ma'an at iba pang dahilan. Pero ito nga isinulusyonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahalla mushkilatahum biha fihi khairan lahuma. Fihi khairun lahuma. As sinulusyonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang problema nila sa isang solusyon na mainam para sa kanilang dalawa. Wahada min husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, at ito yung pagpapakita ng mabuting asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hirsuhu ala maraati masyairi ashabihi. At ito yung pagpapakita ng pagpapahalaga niya sa damdamin ng kanyang mga sahaba. Fa'akhbar al-ab bi anna lahu ma nawa min athawabi bis-sadaqa al-muhtajin. So sinabi niya kay Yazid, yung tatay, na makuha niya pa rin ang reward niya. Na nagnais siya na magsadaka sa may hirap kahit pa binawi yung kanyang pera na pinangsadaka. Wa akhbara al-ibn bi anna an-nuqud tahillu lahu likawnihi muhtajan laha. At gayon din, ang anak naman ay si Ma'an ay may karapatan din sa pera na ito dahil siya mismo ay nangangailangan. At syempre, maaring kabilang na rin dito na si Ma'an bilang anak ay mayroon siyang karapatan sa anumang panustos ng kanyang ama. Actually, ito yung ang pagtustos sa pamilya ay mas mahalaga o nangunguna, mas dapat unahin kaysa sa pagsasadaka sa iba. So bago ka magsadaka sa iba, unahin mo muna yung sarili mong pamilya. Unahin mo yung sarili mong pamilya. So huwag kayo tutulad doon sa mga tao na galante sa ibang tao, pero kuripot sa sariling pamilya. Tatay ko ganyan eh. Pagka magpapainom yun, grabe yun. Alam mo yung mga waray, mga Bisaya, pati Ilonggo. Pagka magpapainom yun, grabe. Pati pulutan. Naalala ko minsan, ulam namin pritong galunggong. Tapos sila pulutan nila pork chop. Tapos Red Horse pa, visit na visit ako. So, may taong ganun eh. Mali yun. So, unahin ng tao ang kanyang pamilya na mas may karapatan sa kanyang pagtutustos, inshallah. So, dahil nga dito, pero siyempre, hindi naman pinagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Yazid na, kumbaga, ibinigay niya yung pera doon sa tao nang hindi niya binibigyan si Ma'an. Pero nga maaring may iba pang mga dahilan dito. Pero mahalaga dito sa usapin na ito yung aral. Na yung tao na hindi natupad yung kanyang layunin sa kanyang sadaka ay meron pa ring reward, inshallah. Pero mag-iingat, inshallah. Dahil kapag natupad yung ating sadaka ay mas malaki ang gantimpala na makukuha natin, inshallah. At ganyan din sinabi, wala nantakilu li hadithin akhar
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Sa tutungo naman tayo sa panghadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Abu Hurairah at naitala ni Imam Muslim. Madalas maririnig nyo ito sa mga tablig, itong hadith na ito. Tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga pangangatawan, sa inyong mga itsura, o sa inyong mga itsura. Si Allah hindi tumitingin sa inyong mga pangatawan o mga itsura, subalit siya ay tumitingin sa inyong mga puso. So technically dito, kumbaga, ang ultimately hahatulan pa rin yung ating mga niya, ang ating mga intensyon sa ating mga gawain. At yun din sinabi, warawahu aidan bilafdin, meron pang ibang riwaya. Yung ngayong riwaya na sinasabi, kahit magkatulad na hadith, maaring merong iba-ibang riwaya. Okay? So maaring doon sa isang hadith, siyempre yung puno nun, isang tao lang, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa dulo, magkaiba na yung nag-ulat. Pero parehong-pareho ng wording, pero maaring magkaiba ng riwaya, ng sanad. Yung sanad yung tinutukoy doon. Iba yung pinagdaanan. Bawa, yung chismis. Oh, si Ismail, buntis yung asawa, triplet. Inshallah. So yung isang riwaya, galing dito, yung chismoso number 1, chismoso number 2, dumaan ng parok, isang riwaya. Chismoso dito, number 3, chismoso, number 4, chismoso, dumaan ng al-hijra, isang riwaya na naman. So yun yung tinutukoy na magkaibang riwaya. So maaaring mangyayari yun sa mga hadith. Kaya minsan magtataka kayo, may hadith, lalo na kung mag-google kayo ng hadith. Yung makikita nyong hadith daif, sabi yung ba't daif ito? Alam ko sahih ito ah. Tingnan nyo kung sino yung, unang-una kung sino yung collector ng hadith. Kung kasi yung mga koleksyon ni na Imam at-Tirmidhi, yun talaga yung yung kumbaga binusisi ni Sheikh Al-Albani. At meron doon mga daif nga na mga hadith, kina Imam at-Tirmidhi, Abu Dawud, mga ganong hadith. At sila rin mismo, diniif nila ilang mga hadith. So minsan may makita kayong hadith na yung riwaya niya ay daif, pero merong hadith na katulad ng sinabi sa hadith na yun, pero sahih. Naintindihan nyo? Pero sahih. Nang ibig sabihin dito, yung sanad ng isa, hindi katanggap-tanggap yung mga nag-ulat dito. Kaya nga nagiging daif yung hadith, di ba? Kapag yung nag-narrate ang tinutukoy dito, yung tinatalakay dito, hindi yung kahulugan ng hadith. Bawo, yung isa doon sa mga nag-narrate doon, chismoso, so yun ay gagawin ng daif, yung hadith na yun mismo. Tapos yung isang riwaya, sahih, kasi yung lahat ng tao doon sa sanad ng hadith na yun ay puro mapagkakatiwalaan. So, maaaring mangyari na mayroong iba-ibang riwaya ng parehong hadith na parehong-parehong salita. Daif yung isa, sahih yung isa. Kaya, mainam na siyempre kung share natin sa Facebook, kunin natin yung riwaya na sahih. Okay? Kunin natin yung riwaya na sahih. So, merong isang hadith na merong parehong kahulugan na yun nga, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Halos parehong. Tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga itsura at inyong mga yaman. Nadagdag lang dito yung yaman. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Subalit tinitingnan niya ang inyong mga puso at inyong mga gawain. So nadagdag dito yung yaman at yung gawain. Pero nababanggit dito ang itsura at ang puso. At meron din namang aya sa Quran, hindi na nabanggit ko saan ito sa Quran, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ang inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay hindi maglalapit sa inyo sa amin. Hindi kayo ilalapit
ng inyong mga anak at yaman tungo kay Allah. Pagkus ang magiging malapit kay Allah ay ang nanampalataya at gumawa ng mabuti. Alhamdulillah. Sige sinabi, fahadal hadithu yadullu ala anna al-insana muhasabun wa mas'ulun an niyatihi wa amalihi. At ang hadith na nga na ito, yung natalakay natin, yung hadith ni Ma'an, tungkol kay Ma'an, ay tumutukoy ng tao ay tatanungin at may pananagutan at tutuusin sa kanyang niya at gawain. Fayanbagi an takuna niyatuhu khalisatan liwajhillah. Marapat na ang kanyang niya ay dalisay para kay Allah, wa amaluhu muwafakan lihadyillahi wa rasuli. At ang kanyang pagkilos ay naayon sa gabay ni Allah at ang kanyang sugo. Sa bandang huli, ikhlas at mutabaa pa rin. Alhamdulillah. Sa panghuli ngayon, inshallah, sa sinabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa hadith na ito, yung tungkol doon sa Inna Allah la yanduru ila ajsamikum. Wa fi hadal hadith al-i'tina'u bihalil kalbi wa sifatihi wa pitashihi maqasidihi wa tathirihi an kulli wasabin madmumin wa tahliyatuhu bikulli na'atin mahmudin. Sa hadith na ito, nilalaman nito yung pangangalaga natin sa kalagayan ng ating mga puso at katangian nito sa pamagitan ng pagtatama sa mga layunin nito at pagdadalisay dito mula sa anumang katangian na hindi kapuri-puri, at ang pagdadalisay dito ng sa gayon ay magkakamit ito ng mga katangian na kapuri-puri. Fa innahu lima kana al-qalbu mahallu nadri rabb haqqun alal alam bikadri ittila'illahi ta'ala ala qalbihi an yuftasha an sifati qalbihi wa ahwalihi. So ito ay marapat lamang dahil ang puso ay isang bagay na tinatanaw ni Allah, tinitingnan ni Allah. At si Allah lang talaga ang mayroong kakayanan na tingnan ng ating mga puso o makita ang ating mga puso. At ito ay kaya niyang siyasatin sa mga nilalaman nito ng mga katangian at kalagayan din nito. Liimkani an yakuna fihi wasfun madmum yamkutuhu Allahu bisababihi. Nga maaring makikita ni Allah sa ating mga puso ang katangian na hindi kapuri-puri, na dahil dito ay magagalit si Allah sa atin dahil sa katangian na ito. So marapat na pahalagahan ng tao ang kanyang niya, inshallah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.